Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon dahil baka habang pinapakinggan mo ang kwentong ito, may isang taong katulad ni Tatay Urbano sa inyong lugar. Tahimik lang, simple lang, pero may dalang kabutihang hindi kayang tumbasan ng kahit anong yaman. Tuwing 3:00 ng madaling araw, gising na si Urbano Malari. Sa maliit niyang inuupahang kwarto sa likod ng lumang palengke ng Santa Amalia, Maynila, maririnig na agad ang mahinang lagitik ng kalan, ang pagsingaw ng kumukulong tubig at ang pag-ubo ng isang matandang katawan na matagal nang piniga ng hirap ng buhay. 70 taon na halos ang tanda ni Urbano, ngunit sa kilos niya parang ayaw niyang ipahalata sa mundo na pagod na siya. May maliit siyang mesa sa gilid ng kwarto. Doon niya inilalatag ang asin, suka, sili, supot at ang lumang termos na ginagamit niya sa sabaw. Sa ibabaw din ng mesang iyon nakalagay ang isang kupas na litrato ng batang lalaki. Luma na ang papel, may punit sa gilid, pero araw-araw bago lumabas si Urbano, pinupunasan niya ito gamit ang malinis na panyo na parabang buhay na tao ang nasa larawan. "Magandang umaga, anak," bulong niya habang nakangiti sa litrato. "Sana kung nasaan ka man, marunong ka pa ring yumuko sa matatanda." Hindi niya sinasabi sa iba kung sino ang batang nasa larawan. Kapag may nagtatanong, lagi lang niyang sagot, "Anak kong hiniram ng mundo." At pagkatapos niyon, bubuhatin na niya ang 2 balde ng balot, isasabit ang maliit na ilaw sa kanyang kariton at dahan-dahang lalakad patungo sa tapat ng Maravilla Trust Bank, isang malaki, malamig at magarang bangko sa kanto ng Avenida Real. Sa labas ng bangko, ibang mundo ang ginagalawan ni Tatay Urbano. Bago pa magbukas ang mga opisina, nandun na ang mga jeepney driver, construction worker, guard, estudyante, nurse na pauwi mula sa night shift at mga tindero sa paligid. Para sa kanila, hindi lang basta balot vendor si Tatay Urbano, para siyang parte ng umaga. Para siyang palatandaan na kahit mahirap ang buhay, may isang matandang handang mumiti at magsabing, "Kaya pa natin ito. Tay Urbano, isa na pong balot, utang muna, hindi pa ako nababayaran sa pasada." Sabi ni Nanding Pulido, isang jeepney driver na may makapal na bigote at laging may bitbit na basahan sa balikat. Ngumiti si Urbano at kumuha ng balot. "Nanding, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi utang ang pagkain kapag gutom ang tao, bayaran mo na lang kapag nakaluwag." "Baka malugi ka niyan, tay." "Mas malulugi ako kung hahayaan kitang bumiyahe ng kumakalam ang sikmura." Napailing si Nanding pero halata sa mata niyang napapawi ang pagod. Sa tabi naman ng kariton, nakaupo si Yumi Beltran, isang working student na nag-aaral sa umaga at nag-a-assist sa bakery sa gabi. Payat siya, laging bitbit ang sirang backpack at madalas ay naglalakad na lang pauwi para makatipid. "Tay, tubig lang po sana," mahiyain niyang sabi. Agad inabutan ni Urbano ng maliit na baso ng mainit na sabaw. "Sabaw muna, anak, masakit sa sikmura ang tubig kapag walang laman ng tiyan." "Tay, wala po akong pambayad." "May pambayad ka." Napatingin si Yumi sa kanya. "Mag-aral kang mabuti, iyon ang bayad mo sa akin." Hindi nakaimik ang dalaga. Yumuko na lang siya habang iniinom ang sabaw, pinipigil ang luha. Ganyan si Tatay Urbano sa mundo. Tahimik, payak at mapagbigay. Wala siyang sariling pamilya na kasama sa bahay. Wala siyang anak na dumadalaw. Wala siyang asawang naghihintay. Pero sa tapat ng bangko, para siyang ama ng lahat ng napapagod. Ang hindi alam ng karamihan, minsan nang naging bahagi si Urbano ng isang mayamang tahanan. Noong bata-bata pa siya, nagtrabaho siya bilang hardinero sa mansyon ng pamilyang Estavillo. Malaki ang bahay na iyon, may marmol na hagdan, malalawak na hardin at mga silid na halos hindi natitirahan dahil palaging nasa negosyo ang mga amo. Doon niya nakilala ang batang si Severino Estavillo, isang batang may lahat ng laruan ngunit walang sapat na yakap. Madalas noon, pagkatapos niyang magdilig ng halaman, makikita niya si Severino na nakaupo sa gilid ng fountain, tahimik lang pinapanood ang mga ibon. "Bakit ka nandito, batang amo?" tanong ni Urbano isang hapon. "Ayaw ko sa loob," sagot ng bata. "Lahat sila busy. Kapag nagsasalita ako, parang istorbo ako." Mula noon, si Urbano na ang naging kausap ni Severino.
Tinuruan niya itong magtanim ng kamatis, maglinis ng sapatos, kumain ng saging na saba at bumati sa mga kasambahay ng may respeto. Hindi dahil mayaman ka, mas mataas ka na sa kanila. Lagi niyang paalala, ang tunay na taas ng tao, nakikita kapag marunong siyang yumuko. Mahal na mahal siya ni Severino. Tinatawag siya nitong Tatay Bano dahil ayon sa bata, mas ramdam niya ang pagmamahal kay Urbano kaysa sa sariling ama. Ngunit dumating ang isang gabi na nagbago sa buhay nilang dalawa. Nasunog ang lumang bahay bakasyonan ng mga Estabillo habang naroon si Severino. Sa gitna ng apoy at usok, si Urbano ang sumugod papasok. Hindi niya inisip ang sarili. Hindi niya inisip ang init. Hinanap niya ang batang umiiyak sa silid, binalot ng kumot at inilabas kahit natusta ang balat sa kanyang braso. Mula noon, nagkaroon siya ng malaking piklat sa kanang braso. Parang mapa ng apoy, parang alaala ng isang buhay na kanyang iniligtas. Ngunit sa halip na gantimpala, paglayo ang dumating. Ilang buwan matapos ang sunog, ipinadala si Severino sa ibang bansa. Sinabi ng pamilya na kailangan niyang mag-aral sa Europa. Sinubukan ni Urbano na magtanong, magsulat, mag-iwan ng mensahe. Ngunit unti-unti siyang itinulak palabas ng buhay ng bata. Hanggang isang araw, tuluyan na siyang napaalis sa mansyon matapos siyang pagbintangang nagnakaw ng alahas. Isang paratang na hindi niya kailanmang nagawang ipagtanggol dahil mahirap lang siya. Mula noon, nagtrabaho siya kung saan-saan. Naging kargador, tagalinis, helper sa karinderya, hanggang sa matuto siyang magtinda ng balot. Lumipas ang maraming taon. Tumanda siya. Nanghina. Nawala sa kanya ang lahat ng koneksyon sa pamilyang Estabillo. Ang taning naiwan ay ang litrato ng batang si Severino. Sa kasalukuyan, hindi niya alam na ang Maravilla Trust Bank na tinatapatan niyang araw-araw ay pag-aari na pala ng lalaking minsan niyang iniligtas sa apoy. Sa loob naman ng bangko, ibang klaseng tao ang namumuno. Si Brando Quiambao, branch manager ng Maravilla Trust Bank, ay isang lalaking matalim ang tingin, makintab ang sapatos, at mas mataas pa ang tingin sa sarili kaysa sa gusiling pinapasukan niya. Dati rin siyang nagmula sa hirap, pero sa halip na maawa sa mahihirap, kinasuklaman niya ang anumang nagpapaalala sa pinanggalingan niya. Ayoko nang makita ang mga vendor sa harap ng bangko, sabi isang umaga habang nakatayo sa glass door at nakatingin kay Tatay Urbano. Mukhang palengke ang entrance natin. Nasa tabi niya si Glenicio Prado, assistant manager na laging nakangiti kapag kaharap si Brando kahit wala namang nakakatawa. Tama kayo sir, hindi bagay sa image ng bank. Si Lori Sarmiento naman, Customer Relations Officer, ay sumilip din sa labas at numingis. Lalo na iyang matandang nagtitinda ng balot. Ang dumitingnan, baka isipin ng clients low class ang branch natin. Narinig iyon ng guard na si Rodel Binitan. Matagal na niyang kilala si Tatay Urbano. Ilang beses na siyang pinakain nito noong delayed ang sahod niya. Kaya kahit takot siya kay Brando, lakas loob siyang nagsalita. Sir, mabait naman po si Tatay Urbano. Hindi naman siya humaharang sa pinto. Marami rin pong clients natin ang bumibili sa kanya. Biglang lumingon si Brando. Rodel, guard ka. Hindi ka abogado ng balut vendor. Gusto mo bang ikaw ang tanggalin ko? Napayuko si Rodel. Hindi po sir. Then, do your job. Mula noon, naging mas mabigat ang tingin ni Brando kay Tatay Urbano, lalo pa nang mangyaring hindi niya inaasahan. Isang tanghali, dumating sa bangko si Maricel Dalisay, isang babaeng may bitbit na sanggol. Pawisan siya, halatang galing sa malayong biyahe, at hawak ang maliit na folder ng dokumento. Gusto lang niyang mag-withdraw ng padala ng asawang seaman para pambili ng gamot ng anak. Sa counter, sinalubong ni Lori ng malamig na mukha. Kulang ang pirma dito, sabi ni Lori habang halos ihagis pabalik ang papel. Ma'am, pwede po bang turuan niyo ako kung saan po pipirma? First time ko lang po kasi. Umismid si Lori. First time? Kaya nga dapat nagtanong ka muna bago ka pumila. Hindi kami tutorial center dito. Namula sa hiya si Maricel. Nagsimulang umiyak ang sanggol niya at ilang tao sa pila ang nakatingin.
Sa sobrang taranta, napalabas siya ng bangko at naupo sa gilid ng bangketa. Halos manginig sa pag-iyak. Nakita siya ni Tatay Urbano. "Anak, bakit ka umiiyak?" Tanong niya habang lumalapit. "Hindi ko po alam ang gagawin ko. Kailangan ko lang po makuha ang pera para sa gamot ng anak ko." Tahimik siyang pinaupo sa gilid ng kariton. Binigyan niya ito ng tubig at isang balot. "Kumain ka muna. Kapag nanginginig ang dibdib, lalong hindi makapag-isip ang tao." "Wala po akong bayad." "Hindi ko hinihingi." Tinignan ni Urbano ang papeles. Hindi man siya eksperto, pero naunawaan niya kung ano ang kulang. Tinawag niya si Yumi na marunong magbasa ng forms dahil working student ito. "Yumi anak, tulungan mo nga si Maricel. Sabihin mo kung saan siya pwedeng kumuha ng witness signature." Tinulungan ni Yumi si Maricel. Si Rodel naman, kahit kabado, ay nagbigay ng maayos na instruction kung saan pipila kapag kumpleto na ang dokumento. Makalipas ang isang oras, nakuha rin ni Maricel ang pera. Bago umalis, humarap siya kay Tatay Urbano. "Tay, hindi ko po kayo makakalimutan." "Huwag ako ang alalahanin mo," sagot ng matanda. "Alagaan mo ang anak mo, iyon ang mahalaga." Hindi nila alam, may estudyanteng nakakita sa buong pangyayari. Si Geraldine Quinto, isang mass communication student, ay kumuha ng litrato kay Tatay Urbano habang inaabutan nito ng tubig si Maricel. In-upload niya iyon sa social media na may caption, "Sa tapat ng malaking bangko, isang balot vendor ang mas marunong mag-asikaso ng tao kaysa sa mga nasa loob." Kinagabihan, kumalat ang post. Maraming nag-share, maraming nagkomento. May mga dating kliyente ng Maravilla Trust Bank na naglabas din ng karanasan nilang pinahiya o pinahirapan sa branch. Kinabukasan, pumasok si Brando na pulang-pula ang mukha. "Sino ang nagpauso nito?" sigaw niya sa opisina. "Sino ang nagpalabas na mas magaling pa ang matandang balut vendor kaysa sa bank staff ko?" Tahimik ang lahat. Tumingin siya kay Lori. "Ikaw ba ang kausap ng babaeng may anak kahapon?" "Sir, normal procedure lang naman po." "Procedure?" putol ni Brando. "Ang nangyari, mukha tayong walang puso." Sa galit niya, nagpatawag siya ng meeting. Naroon sina Glenicio, Lori, Mel Barazon na tahimik na teller at Rodel na nakatayo malapit sa pintuan. "Bukas, may inspection ang regional office," sabi ni Brando. "Ayokong makitang matandang iyon sa harap. Ayokong makita ang kariton niya. Ayokong makita kahit anong magpapaalala sa mga tao na bangketa ito. Naiintindihan?" "Sir," mahinang sabi ni Rodel. "Saan naman po siya pupunta? Doon na po siya nagtitinda araw-araw." Tumayo si Brando at lumapit sa kanya. "Problema niya yon, hindi problema ng bangko." Sa labas, hindi alam ni Tatay Urbano ang pinag-uusapan sa loob. Abala siya sa pagbibilang ng kinita. Konti lang, pero sapat na para makabili ng gamot sa ubo at makapagtabi konti para kay Aling Osang, ang bulag niyang kaibigang labandera na kailangang magpa-check up sa mata. Dumating si Aling Osang na inaalayan ng batang kapitbahay. "Urbano," sabi ng matanda, "kumain ka na ba?" Tumawa si Tatay Urbano. "Ikaw talaga, Osang. Ikaw itong halos hindi makakita. Ako pa ang inaalala mo." "Kasi matigas ang ulo mo. Lahat pinapakain mo, sarili mo hindi." "Eh di kapag yumaman ako, kakain ako ng 3 beses sa isang araw." "Matagal mo nang sinasabi yan." "Eh di matagal na rin akong umaasa." Pareho silang natawa, pero sa mata ni Urbano, may lungkot na hindi niya maitatago. Nang makaalis si Aling Osang, kinuha niya muli ang lumang litrato mula sa pitaka. Pinagmasdan niya ang batang si Severino sa larawan. "Anak, kung nandito ka lang, siguro sasabihin mo sa akin na magpahinga na ako." Huminga siya ng malalim at tumingala sa malaking pangalan ng bangko. Maravilla Trust Bank. Hindi niya alam kung bakit, pero sa tuwing nakikita niya ang gusaling iyon, may kakaibang kirot sa bibdib niya. Parang may alaala na gustong bumalik. Parang may kamay ng nakaraan na kumakatok sa pintuan ng buhay niya. Sa loob ng bangko, pinatay ni Brando ang ilaw ng conference room matapos ang meeting. Malamig ang kanyang mukha. "Bukas," sabi ni Glenicio,
Siguraduhin mong mawawala ang matandang iyon sa harap. Kung kailangan siyang hiyain para hindi na bumalik, gawin ninyo. Sa labas, nagsimulang umambon. Tinakpan ni Tatay Urbano ang balde ng balot at dahan-dahang inayos ang kariton. Hindi niya alam na ang susunod na umaga ay magiging pinakamapait na araw ng kanyang buhay. At hindi rin niya alam na sa kapaitang iyon, magbubukas ang pintuan para muling bumalik ang batang munsing tumawag sa kanyang tatay. Bago tayo umalis sa ating storya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parting ito, makikita natin kung paanong isang araw na nagsimula sa simpleng paghahanap buhay ay magiging araw na magpapabago ng buhay ni Tatay Urbano magpakailanman. Kinabukasan, mas maaga kaysa sa dati gumising si Tatay Urbano. Hindi pa man sumisilip ang liwanag sa pagitan ng mga bubong ng palengke. Nakaupo na siya sa tabi ng kalan, hinihintay kumulo ang tubig para sa balot. Mabigat ang dibdib niya mula sa ubo at nananakit ang kanyang tuhod dahil sa lamig ng umagang iyon. Pero hindi niya hinayaang maramdaman iyon ng katawan niya ng matagal. Konting tiis lang, Urbano, bulong niya sa sarili habang hinahalo ang kumukulong balot. Maraming bibili ngayon, may pang-check-up na si Osang. Sa maliit niyang mesa, naroon pa rin ang lumang litrato ni Severino. Pinagmasdan niya itong sandali bago isinilid sa pitaka. Anak, samahan mo ako ngayong araw. Parang mabigat ang ihip ng hangin. Paglabas niya sa makipot na eskinita, basa pa ang semento mula sa ambon kagabi. May mga pusang nagtatakbuhan sa gilid ng kanal. Ang ilang tindero sa palengke ay nagsisimula palang magbukas ng pwesto. Pero si Tatay Urbano ay sanay ng mauna sa lahat. Sa edad niyang iyon, hindi na siya mabilis maglakad, kaya kailangan niyang umalis ng maaga para makarating sa tapat ng Maravilla Trust Bank bago dumagsa ang mga suki. Habang itinutulak niya ang kariton, napansin niyang mas tahimik ang paligid kaysa dati. May kaba siyang hindi maipaliwanag. Sa isip niya, baka dahil lang iyon sa sinabi ni Rodel kahapon na may inspeksyon sa bangko. Alam niyang kayaw sa kanya ng manager, pero umaasa siyang hindi naman sila aabot sa puntong pagmamalupitin siya. Pagdating niya sa tapat ng bangko, naroon na si Nanding Pulido, nakasandal sa jeep at umiinom ng kape mula sa plastik na baso. Tay Urbano, tawag nito. Akala ko hindi ka papasok ngayon, ang lakas ng ulan kagabi. Kapag hindi ako pumasok, sino ang magpapautang sa iyo ng balot? Biro ng matanda. Tumawa si Nanding at lumapit. Isang atay, pero bayad na ngayon. Nakabawi ako sa pasada kahapon. Iniabot niya ang barya, pero kalahati lang ang kinuha ni Tatay Urbano. Bakit kalahati lang, tay? May anak ka pang bibili ng baon, huwag mong ubusin sa akin. Napailing si Nanding. Kaya kami namahal ng mga tao, tay, pero minsan isipin mo rin sarili mo. Kagabi niisip ko kayo, parang iniisip ko na rin sarili ko, sagot ni Tatay Urbano. Maya-maya, dumating si Yumi Beltran. Suot niya ang kupas na uniforme ng school pero halatang pilinan siya ng maayos. Bitbit niya ang backpack na tila mas mabigat pa sa katawan niya. Pagkakita kay Tatay Urbano, agad siyang numiti. Tay, may dala po akong pandesal, galing sa bakery, hindi naubos kagabi. Hindi ba bawal iuwi iyon? Hindi po, pinayagan ako ni Ate Rosita, para raw sa inyo. Tinanggap ni Urbano ang 2 pandesal at hinati ang isa. Kakain tayo, hati tayo. Tay, sa inyo po yan. Kapag may pagkain, mas masarap kung may kahati. Umupo si Yumi sa tabi ng kariton at sabay silang kumain. Sa simpleng sandaling iyon, parang hindi mabigat ang mundo. Parang sapat na ang mainit na sabaw, pandesal at kaunting tawanan para makalimutan ang gutom. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Sa loob ng Maravilla Trust Bank, maaga rin dumating si Brando Quiambao. Suot niya ang pinakamahal niyang navy suit, makintab ang relo at bagong pakintab ang itim na sapatos. Sa labi, abala sina Lori Sarmiento at Glenicio Prado sa pag-aayos ng mga brochure at pagtabi sa mga upuan na luma na ang hitsura. Si Mel Barazon naman ay tahimik na naglilinis ng teller counter, ngulit paminsan-minsan ay sumusulyap sa labas kung saan naroon ang karito ni Tatay Urbano. Nakita iyon ni Brando. Mel ba? Malamig niyang tawag. Napakislot ang teller. Sir, hindi ka binabayaran para titigan ng sidewalk. Opo sir, pasensya na po. Lumapit si Glenicio kay Brando at pabulong na nagsalita. Sir, nandyan na naman po ang matanda.
Nanigas ang panga ni Brando. Sumilip siya sa glass door at nakita si Tatay Urbano na nag-aabot ng balot sa isang jeepney driver. May 2 estudyanteng nakatayo sa tabi nito. Sa mata ni Brando, hindi iyon simpleng kabuhayan, isa iyong dumi sa harapan ng ambisyon niya. Tinawag mo na ba si Rodel? Opo sir, nasa post niya. Sabihin mo sa kanya, alis din ang matanda bago dumating ang regional visitors. Napatanggo si Glenicio pero bago pa siya makaalis, dumating sa bangko ang isang lalaking kilala sa lugar, si Don Primitivo Arcega. Malaki ang tiyan, makapalang gintong singsing sa daliri at laging may kasamang 2 tauhan. Siya ang may-ari ng ilang hardware at lending business sa distrito at isa sa paboritong kliyente ni Brando dahil malaki ang perang dumadaan sa account nito. Manager Kiambao, masiglang bati ni Don Primitivo. Handa na ba ang papeles ko? Alam mo namang ayaw kong pinaghihintay. Agad numiti si Brando, ibang-iba sa mukha niya kanina. Siyempre naman Don Primitivo, para sa mga valued clients natin, laging priority. Habang papasok sila, napatingin si Don Primitivo sa labas. Nakita niya si Tatay Urbano at umismid. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin ang matandang nagbebenta ng balot. Brando, mukha kang manager ng terminal, hindi ng bangko. Napahiya si Brando, kahit nakangiti pa rin siya. Inaayos na po namin doon. Dapat lang, ang baho tingnan. May mga taong dapat manatili sa bangketa. Narinig yun ni Rodel Benita na nakatayo sa may pinto. Kumirot ang sikmura niya pero pinili niyang manahimik. May 2 anak siyang pinapaaral, hindi niya kayang mawalan ng trabaho. Pero habang tinitignan niya si Tatay Urbano na minsan siyang pinakain noong wala pa ang sahod niya, bumigat ang konsensya niya. Lumabas si Rodel. Dahan-dahan siyang lumapit sa kariton. Tay Urbano! Mahina niyang sabi. Napatingin ng matanda. O Rodel, gusto mo ba ng sabaw? Mukhang hindi ka pa nag-aalmusal. Napayuko si Rodel. Tay, pasensya na po. Pinapaalis po kayo ni Manager Brando. Sandaling natahimik si Tatay Urbano. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya nagtaas ng boses. Tumanggo lang siya na parang matagal na niyang inaasahan niyon. Ngayon ba? Opo. May bisita raw po kasi. Rodel, hindi ako haharang sa pinto. Ilalayo ko lang kaunti ang kariton. Tay, ang sabi po niya, tuluyan daw po kayong umalis sa harap ng bangko. Narinig iyon ni Nanding na agad lumapit. Bakit naman? Si Dwight ito. Hindi naman pag-aari ng bangko ang buong kalsada. Nanding, awat ni Tatay Urbano. Huwag kang makipag-away. May hanap buhay din si Rodel. Pero tay, sobra naman yan. Si Yumi na nasa tabi pa rin ay namutla. Tay, saan po kayo magtitinda? Dito po kayo kilala ng mga bumibili. Ngumiti si Tatay Urbano kahit may kirot sa dibdib. Kung may tiyan na nagugutom, hahanapin at hahanapin niyang nagtitinda. Huwag kayong mag-alala. Sinimulan niyang ayusin ang kariton. Ngunit bago pa niya ito maitabi, lumabas si Brando kasama si Glenicio, Lori at Don Primitivo. May ilang empleyado ring napasunod, kabilang si Melba na halatang kinakabahan. Ang bagal naman, sabi ni Brando, sapat ang lakas para marinig ng lahat. Napalingon ang mga tao. Tumigil ang ilang dumaraan. Si Tatay Urbano ay marahang humarap. Paumanhin po sir, aalis na ako. Inaayos ko lang ang gamit para hindi matapon ang paninda. Tapon? Singhal ni Lori. Mas baging ang itapon yan. Napakuyumang kamay ni Nandig. Hoy ma'am, matanda ang kausap ninyo. Agad siyang hinarang ni Tatay Urbano. Nanding, tama na. Ngulit mas lalong lumakas ang loob ni Brando nang makitang hindi lumalaban ng matanda. Lumapit siya sa kariton at sinipa ng bahagya ang kahoy na gulong. Umusog ito at tumama sa gilid ng semento. Dahil basa ang lupa, tumalsik ang putik at may kaunting tumama sa makintab na sapatos ni Brando. Bigla siyang natigilan. Tumingin siya sa sapatos niya, pagkatapos ay kay Tatay Urbano. Kita mo ang ginawa mo? Sabi niya, nanlilisik ang mata. Nagulat ang matanda. Sir, hindi ko po sinasadya. Kayo po ang... Ako ang ano? Putol ni Brando. Ako pa ang sisisihin mo? Lumapit si Don Primitivo at tumawa ng malakas. Brando, turuan mo nga ng leksyon. Minsan kailangan talagang ipaalala sa mga taong gaya ni Ann kung saan sila lulugar. Nanginig si Yumi. Tay, napalibutan na sila ng tao. May ilan na kumukuha ng cellphone pero may iba namang takot mo kialam. Si Rodel ay humakbang sana palapit, ngunit sinulyapan siya ni Brando na parang nagsasabing mawawalan siya ng trabaho kapag kumilos. Dahan-dahang itinuro ni Brando ang sapatos niya.
Linisin mo. Agad yumuko si Tatay Urbano. Gumuha siya ng basahan mula sa kariton. Opo sir, pupunasan ko po. Ngunit bago pa niya idikit ang basahan, biglang inatras ni Brando ang paa. Hindi basahan. Natahimik ang lahat. Tumingin si Tatay Urbano sa kanya, hindi maintindihan. Sir? Ngumiti si Brando. Dila mo. Parang huminto ang hangin. Dilaan mo ang sapatos ko. Ulit ni Brando. Para matuto kang huwag magkalat sa harap ng bangko ko. Sir, sigaw ni Rodel, hindi na napigilan. Sobra na po yan. Tumahimik ka, sigaw ni Brando. Isa ka pang nagtatanggol sa basura. Napaluha si Yumi. Tay, huwag po kayong susunod. Si Nanding ay susugod na sana, ngulit hinawakan ng 2 tauhan ni Don Primitibo. Bitawan ninyo ako, walang hiya kayo. Si Melba, mula sa pinto ng bangko, nanginginig ang kamay. Gusto niyang magsalita pero takot ang bumara sa lalamunan niya. Si Lori naman ay pilit na matigas ang mukha, gulit kahit siya ay tila nagulat sa lubos na kalupitan ni Brando. Si Glenicio ay nakatingin lang sa sahig, ayaw madawit. Si Tatay Urbano ay nakatayo pa rin hawak ang basahan. Sa loob ng dibdib niya ay naghalong sakit, hiya, pagod at alaala. Naalala niya ang batang si Severino noong isang nadapa sa hardin at umiyak dahil nadumihan ng tornilyo. Tatay Bano, sabi noon ng bata, kapag nadumihan ako, pangit na ako? At ang sagot niya noon, hindi anak, ang dumi sa damit na huhugasan, ang dumi sa puso pinagsisikapang alisin. Ngayon, matapos ang maraming taon, may isang lalaking nakatayo sa harap niya, hinihingi hindi lang ang paglilinis ng sapatos, kundi ang pagyurak sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang lumuhod si Tatay Urbano. Tay, wag! Sigaw ni Yumi. Urbano! Tawag ni Aling Osang na kararating lang pala, inaalalayan ng batang kapitbahay. Hindi niya makita ng malinaw ang nangyayari pero naririnig niya ang iyakan. Lumuhod si Tatay Urbano hindi dahil susunod siya. Lumuhod siya dahil nang hina ang kanyang tuhod at kumirot ang kanyang dibdib. Hawak pa rin niya ang basahan. Tumangula siya kay Brando. Hindi ko didilaan ang sapatos mo, Hijo. Mahinang sabi niya, ngunit malinaw ang bawat salita. Pero ipagdadarasal ko na matuto kang yumuko sa tama, nag-iba ang mukha ni Brando. Para siyang lalong napahiya dahil hindi niya nakuha ang hinahanap niyang pagsuko. Matigas ang ulo mo, matanda. Akala mo ba may halagang dasal mo rito? Bigla siyang humakbang palapit. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, may humintong itim na sasakyan sa harap ng bangko. Sunod dito ang isa pang sasakyan. Tahimik, ngunit mabigat ang dating. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking nakaabo ang Amerikana. Matikas, nasa edad 40 pataas, malalim ang mata at may tindig ng taong sanay sundin ng marami, ngunit hindi mayabang. Kasama niya ang isang babaeng abogado, si Attorney Mireya Soldevilla. Bitbit ang folder at seryoso ang muha. Anong nangyayari rito? Tanong ng lalaki. Napatigil ang lahat. Si Brando ay biglang namutla. Kilala niya ang lalaking iyon mula sa mga corporate bulletin, annual reports at company events na pangarap niyang mapuntahan. Si Severino Estavillo, may-ari ng Maravilla Trust Bank. Mr. Estavillo, nautal na bati ni Brando. Good morning, sir. May maliit lang pong disturbance. Inaayos ko na po. Hindi sumagot si Severino. Ang mata niya ay nakatuon sa matandang nakaluhod sa basa at maruming semento. Sa unang tingin, tila isa lamang itong matandang vendor. Nguit nang mas lumapit siya, nakita niya ang mukha, ang kulubot na ngoo, ang mata, ang bibig na minsan niyang narinig magkwento sa hardin. At pagkatapos, nakita niya ang piklat sa kanang braso. Ang piklat na iniwan ng apoy noong gabing iniligtas siya, parang may kumurot sa dibdib ni Severino. Hindi siya agad nakagalaw. Tatay, bulong niya. Napatingin ang lahat sa kanya. Humakbang siya palapit, mas mabilis na mayon. Lumuhod siya sa harap ni Tatay Urbano, walang pakialam sa mamahaling pantalon niyang sumayad sa basa at maruming semento. Nanginginig ang kamay niyang hinawakan ang balikat ng matanda. Tatay Bano? Basag ang tinig niyang tanong. Si Tatay Urbano ay napakurpak. Ilang segundo niyang pinagmasdan ang lalaking nasa harap niya. Ang batang nasa litrato ay matagal ng lalaki.
May uban na sa gilid ng buhok, hindi nakakilala ang mukha. Pero ang mata, ang malungkot at naghahanap na matang minsan niyang inaliw sa tabi ng fountain ay hindi nagbago. Severino? Halos pabulong niyang sabi. Biglang napahawak sa bibig si Melba. Si Yumi ay natigilan sa pag-iyak. Si Nanding ay napatingin sa may-ari ng bangko na lumuluhod sa harap ng balut vendor. Si Brando naman ay parabang nawala ng dugo sa mukha. Hinawakan ni Severino ang kamay ni Tatay Urbano at idinikit sa noo niya. Tatay, nanginginig niyang sabi, "Pinahanap kita. Ilang taon kitang pinahanap. Akala ko patay ka na. Akala ko iniwan mo ako." Napuno ng luha ang mata ni Tatay Urbano. "Hindi kita iniwan, anak. Inilayo lang ako." Tumayo si Brando. Tuliro. "Sir, hindi ko po alam na..." Biglang lumingon si Severino. Ang kaninang nanginginig na anak ay napalitan ng malamig na may-ari ng bangko. "Hindi mo alam na tao siya? Hindi mo alam na matanda siya? Hindi mo alam na may dignidad siya? Hindi mo alam na hindi kailanman pinadimilaan ng sapatos sa kahit sinong tao?" Napayuko si Brando. "Sir, misunderstanding lang po." "Misunderstanding?" Mariing sabi ni Attorney Mireya habang tinitignan ng mga taong may hawak na cellphone. Maraming testigo, may video, may biktima, at may malinaw na pang-aabuso ng kapangyarihan. Si Don Primitido ay umatras ng bahagya. "Mr. Estavillo, wag naman nating palakihin. Disiplina lang sa sidewalk. Hindi kayo empleyado rito, Don Primitivo. At simula ngayon, rerepasahuhin din ang lahat ng account at loan privileges ninyo sa bangkong ito." Namula si Don Primitivo. "Ano?" Hindi na siya pinansin ni Severino. Tumingin ito kay Rodel. "Guard, tulungan mo akong itayo ang tatay ko." Napakurpak si Rodel, saka agad lumapit. "Opo, sir." Maingat nilang itinayo si Tatay Urbano. Nang makatayo ang matanda, napahawak siya sa dibdib at bahagyang napasandal kay Severina. "Tay, masama ba pakiramdam ninyo?" "Kaunting pagod lang, anak," pilit ng gibi ni Urbano. Ngunit hindi naniwala si Severino. "Mireya, tawagan ng doktor, ngayon din." "Oo," sagot ng abogado. Pagkatapos ay harap niya si Brando at ang buong branch staff. Effective immediately, suspended si Brando Quiambao, Lori Sarmiento at Glenicio Prado habang iniimbestigahan ang pangyayaring ito at ang lahat ng reklamo balad sa branch. "Sir," sigaw ni Brando, "wala pa pong due process." Magkakaroon ka ng due process, pero hindi ka na uupo sa loob ng bangkong ito habang iniimbestigahan ka. Napaluuha si Melba, hindi dahil sa takot, kundi parang nabunutan siya ng tinik. Si Rodel naman ay tahimik na yumukok, nanginginig pa rin sa nangyari. Habang inaakay si Tatay Urbano papunta sa sasakyan, tumigil ang matanda at tumingin sa karito niya. "Ang paninda ko." "Ako na po ang bahala, tay," sabi ni Nanding. "Walang mawawala dyan." Lumapit si Aling Osang, kinakapa ang hangin. "Urbano, nandyan ka ba?" Hinawakan ni Tatay Urbano ang kamay niya. "Nandito ako, Osang." "Ano ang nangyari? Bakit parang maraming umiiyak?" Ngumiti ang matanda kahit may luha sa pisngi. "May bumalik lang na anak." Hindi na napigilan ni Severino ang iyak niya. Inakbayan niya ang matanda at marahang inalalay papasok sa sasakyan. Bago sumakay, muling tumingin si Tatay Urbano sa malaking gusali ng Maravilla Trust Bank.
Kanina, doon siya halos yurakan. Ngayon, mula sa pintuan nito lumabas ang batang matagal niyang inakalang kinuha na ng tuluyan ng mundo. Hindi ko inakalang dito pa tayo muling pagtatagpuin ng Diyos, bulong niya. At habang umaandar ang sasakyan palayo, naiwan sa harap ng bangko sina Brando, Lori, Glinicio at Don Primitibo. Mga taong kanina lang ay mataas ang tingin sa sarili, ngunit ngayon ay nakatayo sa harap ng mga taong saksi sa pagbagsak ng kanilang yabang. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parting ito, hindi na tayo babalik sa eksena ng pagpapahiya. Mula rito, magsisimula ang pag-ahon ni Tatay Urbano. Pero kasabay ng pag-ahon niya ay ang pagbukas ng mga lihim na matagal nang nakatago sa loob ng bangkong akala ng lahat ay malinis. Habang papalayo ang itim na sasakyan mula sa harap ng Maravilla Trust Bank, tahimik lang si Tatay Urbano sa likod. Nakaupo siya sa tabi ni Severino Estabillo, ang batang minsang tinatawag siyang Tatay Bano. Ngayon ay isa ng makapangyarihang may-ari ng bangko. Sa kabilang upuan naman ay si Attorney Mireya Soldevilla, hawak ang cellphone at abala sa pagtawag sa pribadong doktor. "Tay, huminga kayo ng dahan-dahan, malapit na tayo sa ospital." Ngumiti si Tatay Urbano kahit nanginginig pa ang kamay. "Hindi ako sanay sa ganitong sasakyan, anak. Parang masyadong tahimik. Sa jeep, kahit masikip, naririnig mo ang buhay ng tao." Napasulyap si Severino sa kanya. Kahit sa gitna ng panghihina, ganoon pa rin magsalita ang matanda. Simple, mababa ang loob, at parang palaging may aral na dala. "Sanayin niyo na po ang sarili niyo," sabi ni Severino. Pilit na pinapalambot ang boses kahit halatang emosyonal pa rin. "Hindi na kayo babalik sa dating hirap." Dahan-dahang umiling si Tatay Urbano. "Huwag mong sabihin yan ng parang ikakahiya ang dating hirap. Doon ako hinubog. Doon ko nakilala ang tao." Hindi agad nakasagot si Severino. Sa loob ng maraming taon, hinanap niya ang lalaking iyon. Ang akala niya noon, namatay na o tuluyang nawala sa kung saang probinsya. Ilang ulit siyang nagtanong sa mga matatandang tauhan ng pamilya, ngunit laging iisa ang sagot. Umalis daw si Urbano matapos magnakaw. Bata pa siya noon, lalang sa Pilipinas at walang kakayanang alamin ng totoo. Ngayon, nakaupo sa tabi niya ang taong iyon. Hindi magnanakaw, hindi pabigat, kundi ang lalaking nagdala sa kanya palabas ng apoy at kanina lang ay halos ipaluhod sa putikan ng sarili niyang manager. Pagdating nila sa ospital, agad silang sinulubong ng mga nurse at doktor. Hindi sanay si Tatay Urbano sa dami ng taong umaasikaso sa kanya. Nang ilagay siya sa wheelchair, agad siyang kumapit sa hawakan. "Kaya ko pang maglakad." "Tay, hindi ito kahinaan. Pag-aalaga ito." Dinala siya sa isang pribadong silid. Malinis ang kumot, malamig ang hangin, may bintanang tanaw ang mga puno sa labas. Para kay Tatay Urbano, parang hindi siya bagay roon. Napatingin siya sa tsinelas niyang basa pa ang gilid mula sa kalsada. "Tay," mahinang sabi niya nang sila na lang si Severino ang naiwan sandali. "Magkano ang kwartong ito?" "Hindi niyo na kailangan isipin." "Kailangan kong isipin. Sanay akong bilangin ng barya bago bumili ng gamot." Umupo si Severino sa tabi ng kama. "Tay, kung hindi dahil sa inyo, wala akong buhay na bibilang ng kahit anong pera ngayon. Hayaan niyo akong bumawi." Matagal na natahimik ang matanda. Tinitigan niya ang mukha ni Severino. Parang pilit pinaghahambing ang lalaking kaharap niya sa batang dati niyang inaakay sa hardin. "Hindi ako naghihintay ng bayad, Severino. Ang ginawa ko noon, ginawa ko dahil bata ka, dahil takot ka, dahil kailangan mong iligtas, hindi dahil anak ka ng mayaman." "Alam ko po," sagot ni Severino, nanginginig ang luha. "Pero ako ang hindi nakabalik. Ako ang naniwala sa sinabi nilang umalis kayo ng kusa. Bata ka pa noon, pero lumaki akong may kulang." Dahan-dahang itinaas ni Tatay Urbano ang kamay at hinawak ang pisngi ni Severino. "Lahat tayo may kulang, anak. Ang mahalaga, kapag bumalik ang pagkakataon, wag na nating sayangin." Dumating ang doktor at ipinaliwanag ang resulta ng unang pagsusuri. May impeksyon sa baga si Tatay Urbano. Matagal nang hindi nagagamot ang ubo at kailangan ng masusing gamutan. May senyales din ng matinding pagod at kakulangan sa nutrisyon. Hindi nagulat ang matanda.
Pero si Severino ay halos hindi makapaniwala. Bakit hindi kayo nagpatingin noon? Tanong niya. Kapag 100 piso lang ang hawak mo, pipili ka kung gamot mo o pagkain ng kaibigan mong halos hindi makakita, sagot ni Tatay Urbano. Doon naalala ni Severino si Aling Osang, si Yumi, si Nanding, si Maricel at ang mga taong nasa paligid ng kariton. Hindi pala nag-iisa si Tatay Urbano. Sa kabila ng wala siyang sariling pamilya sa bahay, may buong komunidad siyang binuhay sa maliit na paraan. Kinahapunan dumating ang mga bisita. Una si Yumi, bitbitang maliit na supot ng pandesal mula sa bakery. Nahihiya siyang pumasok sa pribadong silid, kaya tumayo lang siya sa pinto. Tay, pwede po ba? Agad ngumiti si Tatay Urbano. Yumi, bakit ka dyan nakatayo? Akala mo opisina ng prinsipal? Napangiti ang dalaga at lumapit. Dinalhan ko po kita ng pandesal. Hindi ko alam kung pwede sa ospital. Masarap yan kaysa mamahaling pagkain dito. Kasunod sina Nanding at Rodel. Si Nanding ay bitbit ng termos ni Tatay Urbano na nailigtas mula sa kariton. Si Rodel naman ay tahimik, halatang mabigat ang loob. Tay, sabi ni Rodel habang nakayuko, pasensya na po, dapat mas maaga akong nagsalita. Rodel, mahinang sagot ng matanda, hindi madaling lumaban kapag may pamilya kang pinapakain, pero ang mahalaga, sa huli, pinili mong hindi manahimik. Napaluha si Rodel. Salamat po, tay. Dumating din si Maricel Daisay, karga ang anak na mas maayos na ang lagay. Tay, kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko makukuha ang pera noong araw na iyon. Gusto ko lang pong magpasalamat. Si Aling Osang naman ay inakay ng batang kapitbahay. Nang marinig niya ang boses ni Tatay Urbano, agad siyang nangapa sa hangin. Urbano, buhay ka pa ba? Tumawa ang matanda. Buhay na buhay, Osang. Ikaw talaga. Parang gusto mo na akong ilibing. Kung ililibing ka, sasama ako para may kaaway ka pa rin sa kabilang buhay. Nagtawanan ng lahat, pero si Severino ay tahimik lang sa gilid. Pinagmamasdan niya kung paano ang mga taong ito, mahihiap, pagod, walang titulo, ay nagmamahal sa lalaking matagal niyang hinanap. Doon niya mas naunawaan na hindi lang niya natagpuan ng dating tagapag-alaga. Natagpuan niya ang isang taong naging tahanan ng maraming sugatan sa buhay. Kinahapunan, nang makaalis ang mga bisita, dumating ang attorney Mireya Dalisay, dala ang makapal na folder. Severino, sabi ni Mireya, kailangan nating pag-usapan ng branch. Napatingin si Tatay Urbano. Anong branch? Ang Maravilla Trust Bank po, sagot ni Mireya. Hindi lang po tungkol sa nangyari kanina ang problema. May lumalabas ng dating reklamo. Binuksan ni Mireya ang folder. Nandoon ang mga kopya ng customer complaints, internal notes at ilang dokumento na biglang ipinadala sa kanya ng isang empleyado matapos masuspend si Brando. Marami palang kliyente ang matagal nang nirereklamo ang branch, mga senior citizen na pinaghintay ng sobrang tagal, maliliit na depositor na siningil ng maling fees, vendors na pinapirma sa loan documents na hindi malinaw ang terms, at may ilang account na konektado kay Don Primitivo Arcega na kailangang tignan. Nanlamig ang mukha ni Severino. Brando used the branch like his kingdom. At mukhang may mga kasama siya, dagdag ni Mireya. Hindi pa natin alam kung gaano kalalim. Tahimik na nakinig si Tatay Urbano. Hindi siya sanay sa salitang audit, compliance o loan irregularities, pero alam niyang ibig sabihin ng inaabuso ang mahirap. Nakita niya iyon sa mukha ni Maricel. Narinig niya ang kwento ng mga nagtitinda sa labas na natatakot pumasok sa bangko. Anak, sabi niya kay Severino, kung lilinisin mo ang bangko, wag lang dahil pinihiya ako kanina. Linisin mo dahil marami silang matagal nang pinahihiya. Tumungdo si Severino. Yun ang gagawin ko, tay. Kinabukasan, nagsimula ang internal investigation. Sa main office, pinatawag ni Severino ang audit team. Sa Maravilla branch naman, nanginginig ang mga empleyado. Wala na si Brando sa opisina. Wala na nasigaw niya, pero naiwan ng takot na itinanim niya sa loob ng maraming taon. Si Mel Barazon, ang teller na madaming nahihiyang manahimik, ay buong araw na hindi mapakali. Sa drawer niya, may maliit na brown envelope. Ilang buwan na niyang itong tinatago. Dito nakalagay ang kopya ng ilang transaction record na sa tingin niya ay mali.
Matagal na niyang gustong magsumbong pero takot siyang mawalan ng trabaho. Nang dumating si Attorney Mireya sa branch, nilapitan siya ni Melba sa hallway. "Attorney," mahinang tawag ni Melba. Napalingon si Mireya. "Yes?" Nanginginig na iniabot ni Melba ang envelope. "Matagal ko na po itong tinatago. Pasensya na ko ngayon lang. Natakot po ako kay Sir Brando." Binuksan ni Mireya ang sobre at nakita ang mga kopya ng documents. May mga pangalan ng maliliik na kliyente, may transaction codes, may pirma ni na Brando at Glenicio at ilang account ni Don Primitivo. "Melba, alam mo bang importante ito?" tanong ni Mireya. "Opo, pero natatakot po ako." "Tatakot ka pa rin. Normal yon. Pero ngayon, hindi ka na mag-isa." Sa ospital, patuloy na nagpapagaling si Tatay Urbano. Ayaw niyang kumain ng mamahaling pagkain ng ospital, kaya pinakiusapan niya ang nurse na kung maaari ay lugaw lang. Nang malaman niyo ni Severino, hindi niya napigilan ng mapangiti. "Tay, pwede kayo mag-order ng kahit ano." "Lugaw ang gusto ko. Hindi kailangan ng tao ng mamahalin para gumaling. Kailangan niya nang may magtatanong kung kamusta siya." Sa mga sumunod na araw, mas lumalim ang pag-uusapan nilang dalawa. Isang gabi, habang mahinang umuulan sa labas ng bintana, tinanong ni Severino ang bagay na matagal na niyang kinikimkim. "Tay, bakit po kayo umalis noon?" Natahimik si Tatay Urbano. Ilang sandali siyang nakatingin sa ulan bago sumagot. "Hindi ako umalis, anak. Pinaalis ako." Napahigpit ang hawak ni Severino sa gilid ng upuan. "Sinabi sa akin na nagnakaw daw kayo." "Hindi totoo yon. Alam ko na ngayon, pero noon bata ako. Naniwala ako sa matatanda." Huminga ng malalim ang matanda. "May isang araw na tinawag ako ng tiyahin mong si Caridad. Nawala raw ang alahas ng pamilya. Kinapkapan ng gamit ko. May nakita silang pulsera sa lumang bag ko. Hindi ko alam kung paano napunta roon. Sinabi kong hindi akin pero walang nakinig." "Si Tita Caridad?" bulong ni Severino. "Galit siya sa akin. Sabi niya masyado raw akong malapit sa'yo. Hindi raw tama na ang batang tagapagmana ay lumaking tinatawag na tatay ang isang hardinero." Napapikit si Severino. Parang bumalik ang bigat ng pagkabata niya. Ang biglaang pagpapadala sa ibang bansa, ang mga sulat na hindi sinagot, ang paniniwalang iniwan siya ng taong pinakamalapit sa kanya. "Sumulat ako sa inyo, maraming beses. Hindi kayo sumagot." Napatingin si Tatay Urbana sa kanya. "Wala akong natanggap kahit isa." Doon sila parehong natahimik. Sa katahimikan na yon, mas malinaw kaysa sigaw ang katotohanan. May taong naglayo sa kanila. May taong nagbaon ng kasinungalingan at hinayaang lumipas ang 30 taon. Sa mga sumunod na linggo, bumuti ang lagay ni Tatay Urbano. Hindi pa siya lubusang magaling, pero mas malakas na siya. Pinayagan siyang lumabas ng ospital. Ngulit sa halip na ibalik sa lumang kwarto sa palengke, dinala siya ni Severino sa isang maaliwalas na bahay malapit sa community clinic. Hindi mansyon dahil alam ni Severino na hindi magiging komportable doon ang matanda. Simple lang ang bahay, may maliit na bakuran, may upuang kahoy sa labas at may lugar para sa kanyang kariton. "Tay, dito muna kayo, malapit sa ospital, malapit din sa bangko kung gusto niyong bumisita." Tumingin si Tatay Urbana sa paligid. "May bakuran." "Opo, pwedeng magtanim ng sili." Natawa si Severino. "Kahit ano pong gusto niyo. Ngunit may isang kondisyon ng matanda. Anak, wag mo akong gawing palamuti. Kung tutulungan mo ako, tulungan mo rin sila." Kaya nagsimula ang unang pagbabago. Sa gilid ng Maravilla Trust Bank, ipinaayos ni Severino ang legal at malinis na vendor lane. Hindi ito sagabal sa bangko. May maayos na bubong, basurahan, ilaw at permit assistance para sa mga maliliit na nagtitinda. Hindi na sila itinataboy na parang dumi sa kalsada. Pinakinggan sila, inayos ang pwesto at binigyan ng paraan para legal na makapaghanap buhay. Para kay Tatay Urbano, gumawa si Severino ng mas maayos na food cart. Ngunit nang ialok ito sa kanya, umiling ang matanda. "Hindi lang ito para sa akin," sabi niya. "Gawin nating pangkain ng batang gutom, estudyanteng walang baon, driver nakapos sa pasada at matandang walang kasamang maghapunan." Doon ipinanganak ang maliit na proyektong tinawag nilang Mainit na Sabaw ni Tatay Bano. Tuwing hapon, may libreng sabaw at lugaw para sa mga nangangailangan.
Si Yumi ang tumutulong sa listahan, si Nanding ang nag-aayos ng pila, si Rodel na hindi natanggal kundi itinahas pa bilang Community Safety Coordinator ang nagbabantay para walang gulo. Si Maricel naman ay minsang nagdadala ng tinapay kapag may sobra siya. Si Aling Osang ay dinala ni Severino sa espesyalista sa mata. Nang sabi ng doktor na may pag-asa pa itong makakita ng mas malinaw sa operasyon, napaiyak si Tatay Urbano. Osang, mararamdaman mo na ulit kung gaano ko kapangit, biro niya. Matagal ko nang alam kahit malabo mata ko, sagot ni Aling Osang. Nagtawanan sila, pero sa loob ni Tatay Urbano may bagong liwanag na unti-unting bumabalik. Gayunman, habang umaahon siya, may mga taong ayaw siyang makabangon. Sa isang pribadong restaurant, nagkita-kita sina Brando Cuyambao, Don Primitivo Arcega at Caridad Estavillo, ang tiyahin ni Severino. Ang matandang babae ay elegante ang suot, ngunit malamig ang mata. Matagal na niyang hindi hawak ang negosyo ni Severino, pero nananatili siyang mapagmataas sa pangalan ng pamilya. Dahil sa matandang yon, suspendido ako. Galit na sabi ni Brando. Dahil sa sarili mong kabubuhan kaya ka nasuspinde. Malamig na sagot ni Caridad. Pero pareho tayong may problema. Si Severino ay muling nagpapadala sa emosyon niya. Madali lang sirain ng matanda, sabi ni Don Primitivo habang umiikot ang alak sa baso. Sabihin nating ginagamit niya si Severino. Mahilig ang tao sa ganyan. Mahiring mahirap na biglang naging malapit sa mayaman. Umiling si Caridad. Mas matindi pa roon. May luma tayong kwento. Tumingin si Brando. Anong kwento? Dahan-dahang inilabas ni Caridad ang isang lumang folder mula sa bag. Sa loob ay kopya ng police blotter noong dekada na pinalaya si Urbano sa mansyon, ang lumang paratang ng pagnanakaw. Kung noon napalayas ko siya, ngayon tuluyan ko siyang ililibing sa kahiyaan. Sa kabilang dako, walang kamalay-malay si Tatay Urbano. Nasa maliit siyang bakuran. Nagtatanim ng sili habang nakaupo sa mababang bangkito. Dumating si Severino dala ang 2 tasa ng salabat. Tay, nagpapahinga po ba kayo o nagtatrabaho na naman? Pareho, sagot ng matanda. Ang lupa parang tao. Kapag inaalagaan, may ibinabalik. Iniabot ni Severino ang salabat at umupo sa tabi niya. Tay, gusto kong malaman ninyo. Hindi ko titigilan ang paghahanap ng totoo tungkol sa nangyari noon. Tumingin si Tatay Urbano sa kanya. Hanapin mo ang totoo, anak. Pero wag mong hahayaang kainin ka ng galit. Paano kung may kailangan managot? Panagutin mo. Pero wag kang maging katulad nila. Tumanggo si Severino. Sa ilalim ng papalubog na araw, tahimik silang naupo. Isang matandang muling natagpuan at isang anak na ngayon palang natututong bumawi. Hindi nila alam na habang nagsisimula silang humilom, may mga taong naghahanda namang muling sugatan ang pangalan ni Tatay Urbano. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parteng ito, masusubok kung gaano katibay ang pangalan ng isang taong mahirap kapag binato siya ng kasinungalingan ginawa ng mga taong may kapangyarihan. Dito, hindi na sapatos ang ipapagilaan kay Tatay Urbano, kundi ang sariing dangal niya ang susubukang yurakan ng mga taong ayaw siyang makitang bumangon. Ilang linggo matapos lumipat si Tatay Urbano sa maliit na bahay na ipinahiram ni Severino, unti-unti nang gumaganda ang lagay ng kanyang katawan. Hindi pa siya kasing lakas ng dati, pero mas malinaw na ang kanyang paghinga. May mga araw pa ring inuubos siya ng matagal, lalo na kapag malamig ang umaga. Nguit hindi na niya iyon itinatago kay Severino gaya ng dati. Tuwing umaga, nakaupo siya sa maliit na bakuran, nagdidilig ng sili, kamatis, at ilang halang manggamot na siya mismo ang nagtanim. Sa tabi ng pintuan, nakaparada ang bagong food cart na may nakasulat na mainit na sabaw ni Tatay Bano. Simple lang iyon, hindi marangya, pero malinis, may maliit na kalan, termos ng sabaw, at lagayan ng lugaw. Hindi na siya bumabalik sa dating bangketa para magtinda ng maghapon. Pero tuwing hapon, pumupunta siya sa vendor lane sa tabi ng Maravilla Trust Bank para tumulong sa pagpapakain ng mga estudyante, driver, vendors, at mga matatandang walang kasamang kumain. Noong una, nahihiya siyang tanggapin ang bagong buhay na iyon. Pakiramdam niya baka sasabihin ng iba na bigla siyang yumabang dahil natagpuan siya ng may-ari ng bangko.
Pero sa tuwing nakikita niyang Yumi na masiglang sumusulat sa listahan ng beneficiaries, ng Nanding na maayos nang nag-organize ng pila, ni Rodel na proud sa bagong tungkulin bilang Community Safety Coordinator, at ni Maricel na minsang nagdadala ng tinapay para ipamahagi, naiisip niyang baka hindi pala para sa kanya lang ang pag-ahon niya. Isang hapon, habang inaayos ni Tatay Urbano ang kaldero ng lugaw, lumapit si Aling Osang. May suot na siya ngayon na malinaw na salamin matapos ang unang operasyon sa mata. Hindi pa perpekto ang paningin niya, ngunit hindi na puro anino ang nakikita niya sa paligid. "Urbano," tawag niya habang nakapikit ng bahagya dahil sa liwanag. "Ikaw ba yan o poste?" Tumawa si Tatay Urbano. "Kung poste ako, bakit ka ako kinakausap? Kasi kahit poste mas makinis pa sa'yo." Nagtawanan ng nakapaligid. Si Yumi na nakaupo sa maliit na mesa ay halos maluha sa saya habang pinapanood ang dalawang matandang iyon. Sa mga simpleng biruan nilong iyon, parang nakakalimutan ng lahat ang pait ng nakaraang mga linggo. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Kinabukasan, maagang pumunta si Rodel sa maliit na bahay ni Tatay Urbano. Hindi pa nakakapag-almusal ang matanda, katok na siya ng marahan sa gate. "Tatay Urbano, gising na po ba kayo?" Lumabas si Tatay Urbano habang hawak ang tasa ng salabat. "Rodel, bakit ang maaga mo? May nangyari ba sa bangko?" Hindi agad nakasagot si Rodel. Hawak niya ang cellphone at halatang nag-aalangan kung ipapakita ba ito. "Tay, may kumakalat po." Lumapit si Tatay Urbano. "Ano yon?" Dahan-dahang iniabot ni Rodel ang cellphone. Sa screen, naroon ang isang post mula sa maliit na online gossip page. Malaki ang headline. Balut vendor na tinawag na tatay ng bank owner, dating inakusahan ng pagnanakaw sa pamilya Estavillo. Sa ilalim, may larawan ni Tatay Urbano noong araw ng pagpapakain sa community program. Kasunod noon ang scanned copy ng lumang blotter na nagsasabing minsan daw siyang nasangkot sa pagkawala ng alahas sa mansyon ng mga Estavillo. Hindi gumalaw si Tatay Urbano. Bumigat ang katahimikan sa paligid. Ramdam ni Rodel ang kaba habang pinagmamasdan ang mukha ng matanda. Inasahan niyang magagalit ito, iiyak, o itatanong kung sino ang gumawa. Ngunit ang ginawa lang ni Tatay Urbano ay maupo sa lumang bangko sa tabi ng mga tanim niyang sili. "Akala ko," mahinang sabi, "kasama ng nalibing sa panahon ang kasinungalingang iyan." "Tay, wag po kayong maniwala sa mga sinasabi nila. Alam namin ang totoo." Tumingin sa kanya si Tatay Urbano. May lungkot ngunit walang puot. "Ang masakit, Rodel, hindi lang dahil may kasinungalingan. Ang masakit, paulit-ulit kang kailangang magpaliwanag kahit ang buong buhay mo patunay na hindi ka magnanakaw." Hindi nagtagal, dumating sina Yumi, Nanding, Maricel at Aling Osang. May kanya-kanya silang nabasang post. May ilang tao sa paligid ang nagsimulang magtanong. May ilang suki ang tumahimik. May iba namang agad nagtanggol sa matanda online. Ngulit lumakas ang usap-usapan dahil may mga anonymous accounts na paulit-ulit na nagsasabing ginamit lang daw ni Tatay Urbano si Severino para yumaman. Sa opisina ni Severino, halos mabasag ang baso sa higpit ng hawak niya nang makita ang balita. Nasa harap niya si Attorney Mireya, dala ang kopya ng mga kumakalat na post. "Caridad," sa malamig na sabi ni Severino. Siya lang ang may access sa lumang blotter na iyan. "Maaaring siya," sagot ni Mireya, "pero kailangan natin ng ebidensya bago tayo gumawa ng legal move. Kapag emosyon ng umuna, sila ang magmumukhang biktima." Matagal na niyang sinira si tatay. Mariing na sabi ni Severino, "Hindi ko hahayaang maulit." "Hindi natin hahayaang maulit," sagot ni Mireya, "pero kailangan nating hanapin ang ugat." Tinawagan ni Severino si Tatay Urbano at sinabing pupunta siya agad. Ngunit nang makarating siya sa maliit na bahay, nadatnan niyang tahimik na naghahanda ng lugaw para sa hapon. "Tay," sabi ni Severino, halatang pinipigilan ng galit. "Wag na muna kayong pumunta sa center. Ako na ang bahala." "Bakit?" "Dahil sisirain nila sa inyo sa harap ng tao."
Dahan-dahang inilapag ng matanda ang sandok. Anak, kung magtatago ako, baka isipin nilang may itinatago ako. Pero nasasaktan kayo. Oo, aminin ng matanda. Pero hindi ibig sabihin noon ay titigil na ang gutom na mga batang pumipila sa lugaw. Napatigil si Severino. Muli niyang nakita ang katigasan ng loob ng matanda. Hindi ang uri ng tapang na sumisigaw, kundi ang uri ng tapang na patuloy na gumagawa ng tama kahit dinudurog ang puso. Tay, hahanapin ko ang totoo. Hanapin mo, pero pangako mo sa akin, hindi mo gagamitin ang kapangyarihan para gumanti. Gamitin mo para itama ang mali. Tumanggo si Severino. Pangako. Sa sumunod na araw, nagsimula ang paghahanap sa nakaraan. Si Attorney Mireya ang nanguna sa legal side, habang si Severino naman ay personal na pumunta sa lumang mansyon ng mga Estavillo sa San Rafael. Matagal na itong hindi tinitirahan. Malawak pa rin ang bakuran, ngunit ang dating makintab na sahig ay nilamutak na ng alikabok. Ang dating hardin ni Tatay Urbano ay napabayaan na, pero may ilang matitibay na puno na nanatiling buhay, tila saksi sa mga sikreto ng bahay. Sinalubong sila ng matandang caretaker na si Mang Isko Valderrama, dating utility boy sa mansyon noong panahon ni Urbano. Hukot na ang likod nito, ngunit matalas pa rin ng alaala. Sir Severino, batiin niya, hindi ko akalain magbabalik kayo rito. Kailangan kong malaman ang totoo tungkol kay Urbano Malyari. Nagbago ang mukha ni Mang Isko. Matagal ko nang hinihintay na may magtanong na yan. Dinala sila ni Mang Isko sa lumang bodega sa likod ng mansyon. Doon nakaimbak ang mga kahon ng lumang papeles, sirang gamit at mga personal na gamit ng mga dating kasambahay. Sa isang sulok, may kahon na may pangalan ng dating mayordoma na si Crescencia Tablante. Ang babaeng biglang nawala matapos mapalayas si Urbano. Si Crescencia ang nagligpit ng gamit noon. Tahimik siyang babae, pero bago sa umalis, umiiyak siya. Sabi niya, may kasalanan siyang hindi niya madadala habang buhay. Binuksan ni Mireya ang kahon. Sa loob, may lumang rosaryo, ilang litrato, resibo, at isang maliit na notebook na halos nadudurog na ang giid. Maingat nilang itong binuklat. Sa unang pahina, nakasulat ang pangalan ni Crescencia. Habang binabasa ni Mireya ang mga pahina, unti-unting lumalalim ang kunot sa noo niya. Severino, Sabi niya, kailangan mong marinig ito. Binasa niya ang isang bahagi ng diary. Hindi mahaba, pero sapat para magpabago ng lahat. Isinulat ni Crescencia na inutusan siya ni Caridad Estavillo na ilagay ang nawawalang pulseras sa lumang bag ni Urbano. Kapalit nun, bibigyan siya ng pera at tutulungan ang kapatid niyang may sakit. Ngunit matapos mapalaya si Urbano, hindi raw siya pinatulog ng konsensya niya. Isinulat din niya na hindi magnanakaw si Urbano at ang tunay na kumuha ng alahas ay walang iba kundi si Caridad, na nagbenta nito para takpan ang sarili nitong utang. Naramdaman ni Severino na parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Alam na niyang may mali, ngunit iba ang sakit kapag nabasa mo mismo kung gaano kalinaw ang ginawa sa taong mahal mo. May resibo pa rito, sabi ni Mireya habang inilalabas ang kupas na papel mula sa notebook. Pawn shop receipt, pangalan ni Caridad Estavillo. Pareho ang petsa sa araw na nai-report na nawawala ang alahas. Napatakip ng bibig si Mang Isko. Diyos ko, kaya pala biglang nawala si Crescencia. Kumuha ng litrato si Mireya, inayos ang lahat sa evidence bag at sinabing kailangan itong iba-verify. Hindi sila pwedeng magpadala sa emosyon, kailangang maging matibay ang lahat. Nang gabing iyon, ipinatawag ni Severino si Caridad sa main office. Dumating ang babae na suot pa rin ang eleganteng perlas sa leeg, malamig ang tingin at halatang hindi sanay na pinaghihintay. Severino, sabi niya, kung tungkol ito sa matandang iyon, masyado mo nang pinapalaki ang drama. Ang pamilya natin ay hindi dapat nadadamay sa... Inilatag ni Mireya ang kopya ng diary,
resibo at lumang dokumento sa mesa. Natigilan si Caridad. Matagal siyang hindi nagsalita. "Tita," sabi ni Severino, mababa ngunit puno ng bigat ang boses. "Bakit?" Irip si Caridad, ngunit halatang nabasag ang kumpiyansa. "Hindi mo maiintindihan. Bata ka noon. Masyado kang napapalapit sa hardener na iyon. Tinatawag mo siyang tatay. Nakakahiya iyon sa pamilya." "Nakakahiya?" ulit ni Severino. "Ang lalaking nagligtas sa akin sa apoy? Nakakahiya? Hindi siya pamilya. Mas naging pamilya siya kaysa sa inyong lahat." Namilog ang mata ni Caridad. "Ginawa ko yon para protektahan ang pangalan ng Estavillo." Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Tatay Urbano, inaalayaan ni Rodel. Hindi alam ni Caridad na inimbitahan pala siya ni Severino para marinig mismo ang pagharap. Nang makita ni Caridad si Urbano, agad siyang umiwas ng tingin. "Caridad," mahinang sabi ng matanda. Hindi siya sumagot. "3 dekada kong dinala ang pangalan ng magnanakaw. Hindi ako nagalit sa Diyos. Hindi rin ako naghanap ng ganti. Pero gusto kong malaman, kahit minsan ba, naisip mo kung saan ako natulog matapos ninyo akong palayasin?" Matigas ang mukha ni Caridad, ngulit nanginginig ang daliri niya. "Alam mo ba kung ilang pinto ang hindi bumukas dahil sinundan ako ng paratang mo? Ilang trabaho ang nawala? Ilang gabing inisip ko kung baka mas madaling mamatay kaysa patuloy na mabuhay na may dungis na hindi akin." Tahimik ang silid. Pagkatapos, dahan-dahang sinabi ni Tatay Urbano, "Ang pangalan ng pamilya ay hindi nasisira ng mahirap na nagmamahal. Nasisira ito ng mayamang marunong magsinungaling." Hindi umiyak si Caridad. Hindi rin siya agad humingi ng tawad. Mulit sa unang pagkakataon, wala siyang naisagot. Habang nangyayari ito, hindi rin nakalusot sina Brando at Don Primitivo. Sinubukan ni Brando na puntahan si Mel Barason sa maliit nitong apartment matapos siyang maramdaman na may dokumentong inilabas laban sa kanya. Hinintay niya ito sa hallway at nang dumating si Melba, agad siyang hinarang. "Bawiin mo ang sinabi mo," mariin na sabi ni Brando, "kung ayaw mong hindi ka na makahanap ng trabaho kahit saan." Nanginginig si Melba, pero naalala niya si Tatay Urbano na nakaluhod noon, mulit hindi sumuko. Nasa bulsa niya ang cellphone, naka-record. "Sir Brando," mahinang sabi niya, "bakit kayo natatakot kung wala kayong ginawang mali?" "Huwag kang magmarunong," singhal nito. "Isang pirma ko lang noon kaya kitang sirain." Kinabukasan, ang recording ay nasa kamay na ni Attorney Mireya. Kasabay nito, lumabas sa audit ang peking collateral documents ni Don Primitivo. Maraming loan ang naaprobahan gamit ang inflated property values at koneksyon kay Brando. Ang dating mayabang na negosyante ay biglang nagpadala ng mensahe kay Severino, nagmamakaawang ayusin na lang ng tahimik. Hindi ito pinayagan ni Mireya. Hindi tahimik na areglo ang kailangan ng pananagutan. Sa huli, naglabas ng opisyal na pahayag ang Maravilla Trust Bank. Nilinaw na si Urbano Malyare ay maling naparatangan noon, na may bagong ebidensya na nagpapatunay sa kanyang pagiging inosente at kinikilala siyang taong nagligtas sa buhay ni Severino Estavillo noong bata pa siya. Ngunit higit sa pahayag, mas pinili ni Tatay Urbano ang simpleng pagtitipon sa vendor lane. Walang estado, walang magarbong ilaw, may lugaw, mainit na sabaw, pandesal at mga upuang monoblock na hiniram pa sa barangay. Dumating ang mga vendors, driver, empleyado, estudyante at kliyenteng minsang nahiyang pumasok sa bangko. Naroon si Maricel kasama ang anak. Naroon si Yumi na ngayon ay may bagong notebook mula sa scholarship assistance ni Severino. Naroon si Aling Osang na malinaw nang makikita ang mukha ni Tatay Urbano kahit medyo malabo pa sa malayo. Tumayo si Severino sa harap ng mga tao. Hindi sapat ang sorry. Sabi niya, hindi sapat ang statement. Kaya mula ngayon, itatatag natin ang Urbano Community Fund para sa maliliit na negosyante, vendors, estudyante, matatanda at mga taong kailangang bigyan ng patas na pagkakataon sa buhay. Nagpalakpakan ng mga tao, ngunit si Tatay Urbano ay nanatiling tahimik.
Nang siya naman ang pinagsalita, simple lang ang sinabi niya. Hindi ako marunong sa malaking negosyo. Hindi ako marunong sa magagandang salita. Pero alam ko ang pakiramdam ng gutom. Alam ko ang hiya ng pinagtatabuyan. Alam ko ang sakit ng hindi pinaniniwalaan. Kaya kung ang pondong ito ay makakatulong, siguraduhin nating hindi ito magiging pabor lang sa malalakas. Dapat umabot ito sa taong tahimik na lumalaban araw-araw. Muling nagpalakpakan ng mga tao. Sa gilid, si Melba ay umiiyak habang pinanonood siya. Si Rodel naman ay nakangiti. Si Yumi ay sumusulat ng notes para sa programa. Si Nanding naman ay namimigay ng lugaw habang nagsasabing, "Oh, pila lang. Dito walang VIP. Lahat kakain." Nang natapos ang pagtitipon, lumapit si Severino kay Tatay Urbano. "Tay, handa na po ba kayong magpahinga?" Tumingin ng matanda sa lumang kariton niya na nayon ay katabi ng bagong food cart. Hinaplos niya ang kahoy nitong gilid. Ang dating saksi ng kanyang gutom, ulan, pagod at pagtitiis. "Hindi pa," sabi niya. "May sabaw pang mainit, may darating pang gutom." Ngumiti si Severino at sa unang pagkakataon, hindi niya pinilit ang matanda. Naupo siya sa tabi nito at tumulon mag-abot ng mangkok. Sa gabing iyon, hindi man nawala ang lahat ng sugat, nagsimula namang matakpan ng katotohanan ang kasinungalingang matagal nang ipinahid sa pangalan ni Tatay Urbano. Hindi na siya nakatayo sa gilid bilang taong tinataboy. Nandoon siya sa gitna ng komunidad, hawak ang sandok, hawak ang dignidad at hawak ang bagong pag-asa na ang isang bangkong minsang nanlamig sa mahihirap ay maaari pa palang matutong makinig. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parting ito, makikita natin ang tunay na bunga ng lahat ng pinagdaanan ni Tatay Urbano. Hindi lang ang pagbagsak ng mga nang-api sa kanya, kundi ang pagbangon ng maraming taong minsang tinaboy, pinahiya at hindi pinakinggan. Lumipas ang ilang buwan mula nang itatag ang Urbano Community Fund at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na malamin ang dating ng Maravilla Trust Bank sa mga ordinaryong tao. Dati, kapag dumadaan ang mga vendors, jeepney driver, senior citizen at maliliit na depositor sa harap ng bangko, parang may pader na hindi nakikita. Kahit bukas ang pinto, pakiramdam nila ay hindi sila kabilang. Parang ang bangko ay para lang sa mga naka-Amerikana, nakakotse at marunong magsalita ng malalalim na salita tungkol sa pera. Ngunit ngayon, iba na ang tanawin. Sa gilid ng bangko, maayos na ang vendor lane. May simpleng bubong panangga sa init at ulan. May malinaw na basurahan. May ilaw sa gabi. May nakapaskil na paalala na ang lugar ay para sa maliliit na naghahanap buhay at kailangang igalang ng lahat. Hindi ito marangya ngunit malinis at may dignidad. Sa tapat naman ng bangko, may maliit na information desk tuwing umaga para sa mga taong nahihiyang pumasok at hindi alam kung paano magbukas ng savings account, magkuha ng basic loan information o magtanong tungkol sa padala ng pamilya. Si Mel Barazon na dating teller na laging nakayuko at natatakot ay ngayon ang bagong supervisor ng branch. Hindi siya maingay na tao pero kapag may matandang kliyente na hindi maintindihan ng form, siya mismo ang lumalabas sa counter para ipaliwanag ng mahinahon. "Nanay," sabi niya sa isang umaga na matandang babae na nanginginig ang kamay sa pagpirma, "hindi po kayo istorbo. Karapatan niyo pong maintindihan ang pinipirmahan niyo." Narinig iyon ni Tatay Urbano na nakaupo sa labas habang humihirop ng salabat. Napangiti siya. Malayo na ang bangko sa dating takot na iniwan ni Brando. Hindi perpekto ang lahat, ngulit may nagsimula ng pagbabago. Si Maricel Dalisay na dating umiiyak sa labas ng bangko dahil hindi alam kung paano kukunin ang padala ng asawa ay may sarili ng maliit na sari-sari store sa iskinita nila. Hindi malaki ang tindahan pero maayos. May bigas, kape, delata, sabon at maliit na freezer ng yelo. Nakuha ang puhunan mula sa livelihood assistance ng Urbano Community Fund, ngunit hindi ito basta bigay. Tinuruan muna ni Yuni at ng volunteer accountant na si Sir Elpidio Maturan kung paano maglista ng puhunan, tubo at utang. Isang hapon, dumating si Maricel sa community center bitbit daw ng 2 supot ng tinapay. "Tay Urbano," masayang sabi,
Para po ito sa mga bata mamaya, galing sa unang tubo ng tindahan ko. Tinanggap iyon ni Tatay Urbano gunit hindi agad nagsalita. Tinignan niya ang mukha ng babae. Ang dating takot at luha ay napalitan ng kumpiyansa. Anak, Sabi niya, hindi tinapay ang dala mo. Patunay ito na kapag pinakinggan ng mahirap, kaya niyang tumayo. Napaluha si Maricel at yumakap sa kanya. Kung hindi niyo po ako tinulungan noon, baka sumuko na ako. Hindi ako ang dahilan kaya ka tumayo, sagot ng matanda. Inalalayan lang kita. Ikaw ang lumakad. Si Yumi Beltran naman, ang working student na dating kumakain lang ng sabaw sa tabi ng kariton, ay scholar na ngayon ng Urbano Community Fund. Nakapasok siya sa kursong Business Administration sa isang state university. Tuwing Sabado, bumabalik siya sa community center para magturo sa mga bata at tumulong sa financial literacy sessions. Kapag nagsasalita si Yumi sa harap ng mga vendors, hindi siya gumagamit ng malalalim na salitang hindi maintindihan. Sinasabi niya, kapag may kinita kayong 100 piso, huwag ninyong isipin na maliit. Ang tanong, saan mapupunta? May pagkain ba? May ipon ba kahit 5? May utang bang dapat unahin? Sa likod ng silid, nakikinig si Tatay Urbano habang nakasandal sa tungkod. Minsan, hindi niya maiwasang maluha. Naalala niya ang dating Yumi na nahihiyang humingi ng tubig. Ngayon, may hawak na itong marker, nagtuturo sa mas matatanda pa sa kanya kung paano lumaban sa kahirapan nang hindi nalulunod sa utang. Si Nanding Pulido naman at ang ibang jeepney driver ay nagkaroon ng maliit na savings group. Hindi malaki ang naitatabi nila. Minsan 20, minsan 50, minsan wala kapag mahina ang pasada. Pero ang mahalaga, natuto silang hindi laging takbo sa pautang kapag may bigla ang gastos. Si Nanding ang naging pinakamaingay na tagapaalala. "O mga pare," sabi niya sa kapwa driver habang nakapila sa paradahan. "Kung kaya nating gumastos sa yosi, kaya nating magtabi kahit 10. Huwag nating hayaang panggas lang ang iniisip natin. May pamilya rin tayong uuwian." Si Aling Osang naman, matapos ang pangalawang check-up sa mata, ay mas malinaw nang nakakakita. Hindi na niya kailangang kapain ang mukha ni Tatay Urbano para malaman kung nakangiti ito o umiiyak. Isang hapon, habang nakaupo sila sa labas ng community center, tinitigan niya ang matanda ng matagal. "Ano na naman ang tinitingin-tingin mo, Osang?" Biro ni Tatay Urbano. "Kaya pala hindi ka nag-asawa." "Bakit?" "Kasi talagang hindi ka kagwapuhan." Napahagalpak ng tawa ang mga bata sa paligid. Si Tatay Urbano naman ay umiling habang tumatawa. "Mabuti na lang malabo mata mo noon. Kung malinaw na agad baka hindi mo ako kinaibigan." Sa kabila ng mga tawanan at pagbabagong iyon, may isang tanong na unti-unting bumibigat sa puso ni Severino. Hanggang kailan niya hahayaang mapagod pa si Tatay Urbano? Kahit mas malakas na ang matanda, hindi na maikakahilang matanda na ito. May mga araw na bibilis ang hingalin. May mga gabi na sumasakit ang likod niya. May mga pagkakataong nakakatulog siya sa upuan habang hawak pa ang tasa ng salabat. Kaya isang umaga, matapos ang check-up, dinala siya ni Severino sa maliit na bahay at kinausap ng masinsinan. "Tay," habang nakaupo sila sa bakuran, "gusto ko na po sana kayong magpahinga. May kwarto na po kayo sa bahay ko. Hindi nyo na kailangang magpunta araw-araw sa center. May mga tao na tayong tutulong doon." Tumingin si Tatay Urbano sa kanya. Hindi siya nagalit, ngulit seryoso ang mukha niya. "Gusto mo akong dalhin sa mansyon?" "Opo. Hindi para ikulong kayo. Para maalagaan kayo." "Anak, alam kong mabuti ang intensyon mo. Pero kung ilalayo mo ako sa mga taong pinagdarasan kong matulungan, baka humina ako lalo." "Tay, natatakot kong mapagod kayo." "Natatakot ka dahil ngayon mo lang ulit ako natagpuan." Mahinang sagot ng matanda. Hindi nakapagsalita si Severino. Tama siya. Sa bawat ubo ni Tatay Urbano, nararamdaman ni Severino ang takot ng batang iniwan noon. Parang anumang oras maaari na namang mawala ang taong tinatawag niyang ama. At dahil mayaman na siya ngayon, gusto niyang bilhin ang lahat ng paraan para hindi na maulit ang pagkawala. Hinawak ni Tatay Urbano ang kamay niya. "Severino,
Hindi mo mabibili ang oras, pero maaari mo itong punuin ng tama. Napayuko ang lalaki. Hindi ko kailangang tumira sa mansyon para malaman kung anak kita. At hindi mo kailangang itago ako sa magarang na bahay para patunayan mong mahal mo ako. Samahan mo ako sa ginagawa nating mabuti. Iyon ang pahinga ko. Pero kailangan nyo ring alagaan ang sarili nyo. Oo, kaya magkasundo tayo. Hindi na ako magluluto araw-araw. Hindi na rin ako magbubuhat ng mabigat. Pero huwag mong aalisin sa akin ang kariton, ang center at ang mga taong naging pamilya ko noong wala ka pa. Matagal na tumingin si Severino sa kanya. Pagkatapos ay tumanggo. Sige tay, pangako. Pero may kapalit. Ano na naman? Magpapahinga kayo kapag sinabi ng doktor at kakain kayo ng 3 beses sa isang araw. Napangiti si Tatay Urbano. Aba, parang ikaw na ang tatay ngayon. Natuto po ako sa inyo. Doon sila nagkasundo. Ang lumang kariton ni Tatay Urbano ay hindi itinapon. Hindi rin ikinulong sa bodega. Sa halip, inayos ito, nilinis, pinatibay, at inilagay sa loob ng bagong Urbano Community Center bilang simbolo. Sa tabi nito, may maliit na plaka na may nakasulat. Dito nagsimula ang sabaw, balot, at pag-asang hindi pinili kung sino ang tutulungan. Ngunit habang umuunlad ng community center, nagpatuloy din ang hustisya. Si Brando Quiambao ay tuluyang natanggal sa trabaho matapos lumabas ang resulta ng internal investigation. Hindi lang dahil sa pagpapahiya kay Tatay Urbano, kundi dahil sa pang-aabuso sa kapangyarihan, pananakot sa empleyado, at pakikipagsabwatan sa maling loan documents. Nang humarap siya sa unang legal hearing, wala na ang dati niyang yabang, wala na ang makintab na tindig na parang siya ang may-ari ng lahat. Nakaupo siya sa gilid, pawisan, habang nakatingin sa mga papeles na minsan niyang ginamit para manakot. Si Don Primitivo Arcega naman ay hindi nakulong agad, ngunit na-freeze ang ilang account habang iniimbestigahan ng kanyang negosyo at loan records. Ang dating negosyanteng kayang sumigaw sa loob ng bangko ay biglang natutong tumawag sa abogado at magmakaawa sa mga taong dati niyang minamaliit. Si Caridad Estabillo naman ang pinakamasakit na usapin para kay Severino. Hindi madaling patawarin ang babaeng naglayo sa kanya kay Tatay Urbano at sumira ng pangalan ng matanda. Isang araw, dumating si Caridad sa community center. Hindi nakaperlas, hindi nakamagarang damit, kundi simpleng blusa at paldang abuhin. Nakasunod sa kanya ang abogado niya, ngunit pinaiwan niya ito sa labas. Nakita siya ni Tatay Urbano habang nagpapakain ng lugaw sa ilang bata. Tahimik ang paligid nang lumapit siya. Urbano? Sabi ni Caridad. Hirap na hirap banggitin ang pangalan. Hindi ko alam kung may karapatan akong humingi ng tawad. Tumingin sa kanya ang matanda. Ang tawad, hindi hinihingi para gumaan ng pakiramdam ng nagkasala. Hinihingi iyon dahil nauunawaan mo na ang bigat ng ginawa mo. Napayuko si Caridad. Nagsinungaling ako. Sinira ko ang buhay mo. Inilayo ko kayo ni Severino, at kahit matagal kong pinaniwala ang sarili kong ginawa ko iyon para sa pamilya, ang totoo, ginawa ko iyon para sa sarili kong takot at inggit. Tahimik si Tatay Urbano. Hindi agad siya yumakap, hindi rin siya nagbitiw ng mabigat na salita. Sa gilid, nakatayo si Severino, pinipigilan ng sariling emosyon. Hindi ko kayang sabihin na buo na ang patawad ko ngayon. May mga sugat na hindi gumagaling sa isang sorry, pero hindi rin ako mabubuhay na pasa ng galit hanggang hukay. Kung gusto mong magsimulang magbayad, ibalik mo sa tao ang kinuha mo. Kaya ginawa iyon ni Caridad. Sa tulong ng legal team, ibinalik niya ang halagang nakuha mula sa pagbenta ng alahas noon, kasama ang karagdagang donasyon mula sa personal niyang ari-arian, hindi para linisin ang pangalan niya, kundi para idagdag sa Urbano Community Fund. Hindi agad siya tinanggap ng lahat. May mga galit pa rin, may mga nagdududa, ngunit pinili niyang magpakababa at minsan sa isang linggo, tahimik siyang tumutulong sa documentation desk ng center. Walang espesyal na upuan, walang espesyal na trato. Sina Lori Sarmiento at Glenicio Prado naman ay hindi nakulong, ngunit suspende, ilinapat, at inobligang sumailalim sa disciplinary action at community service. Sa una,
Halata ang hiya nila habang namimigay ng pagkain sa mga taong dati nilang minamaliit. Pero may isang araw na nakita ni Tatay Urbano si Lori na matyagang tinuturuan ng isang matandang lalaki kung paano mag-fill out ng form. Hindi pa iyon sapat para burahin ang lahat, pero nagsimula na ang pagbabago. Dumating ang araw ng pagbubukas ng mas pinalawak na Urbano Community Center. Hindi ito kasing laki ng bangko, ngunit maliwanag, maaliwalas, at puno ng tao. May maliit na silid para sa financial literacy. May consultation corner para sa legal aid, may livelihood board at may pantry kung saan araw-araw may libreng lugaw para sa nangangailangan. Sa gitna ng center, nakalagay ang lumang kariton ni Tatay Urbano. Hindi enggrande ang suot ng matanda. Puting polo, lumang pantalon at tsinelas pa rin. Sinubukan siyang bilhan ni Severino ng mamahaling sapatos pero tumanggi siya. Bakit? Tanong ni Severino. Kasi baka hindi ako makalakad ng tama kapag masyadong mahal ang nasa pako, sagot niya. Sa harap ng maraming tao, tumayo si Severino. Hindi na siya ang batang iiyak sa tabi ng fountain, ngunit sa sandaling iyon, halata sa boses niya ang dating batang natagpuang muli ang kanyang ama. Noong bata ako, may isang taong nagturo sa akin na ang tunay na taas ng tao ay nakikita kapag marunong siyang yumuko. Hindi ko iyon naintindihan noon. Akala ko simpleng payo lang mula sa hardener. Pero mayong nasa harap ko sa iyo, alam ko na. Ang isang bangko, ang isang pamilya, ang isang mayamang tao, lahat iyan walang halaga kung hindi marunong yumuko sa mahihirap, makinig sa nasasaktan, at aminin kapag nagkamali. Lumapit siya kay Tatay Urbano at humarap sa lahat. Ang lalaking ito ang nagligtas sa buhay ko noong bata ko. Pero higit pa roon, siya ang nagligtas sa puso ko mula sa pagiging taong walang pakialam. Kaya sa harap ninyong lahat, hindi ko siya ipapakilala bilang beneficiary, advisor o simbolo ng programa. Siya ang tatay ko. Napuno ng palakpakan ng buong center. Si Yumi ay umiiyak, si Maricel ay yakap ang anak, si Nanding ay nagpapanggap na may alikabok sa mata, si Rodel ay nakatayo ng tuwid, proud na proud. Si Aling Osang ay nakangiti habang malinaw nang nakikita ang mukha ni Tatay Urbano. Nang magsalita ang matanda, simple lang ang kanyang sinabi. Kung may natutunan man kayo sa buhay ko, sana ito iyon. Huwag ninyong hintaying yumaman ang tao bago ninyo sa igalang. Huwag ninyong hintaying may dumating na makapangyarihan bago ninyo ipagtanggol ang inaapi. Dahil minsan, ang taong tinataboy ninyo sa labas ng pinto, siya pala ang dahilan kung bakit bukas pa rin ang puso ninyo. Lumipas pa ang ilang taon. Mas tumanda si Tatay Urbano, mas pumuti ang buhok niya, mas bumagal ang lakad niya. Hindi na siya araw-araw nasa center, ngunit tuwing hapon kapag maganda ang panahon, dinadala siya ni Severino roon. Nakaupo siya sa tabi ng lumang kariton, kinukumusta ang mga batang kumakain, ang vendors na nagbabayad ng loan, ang estudyanteng nakapasa sa exam, at ang matatandang natutong mag-ipon kahit paunti-unti. Si Yumi ay naging officer ng community program matapos makapagtapos. Si Maricel ay nakapagpalaki ng tindahan. Si Nanding ay nakabili ng sariling jeep matapos ang ilang taon ng pag-iipon. Si Rodel ay naging respected security supervisor na nagtuturo sa bagong guards kung paano maging matatag ng hindi mapang-abuso. Si Melba ay naging branch manager ng Marabilia Trust Bank at sa unang araw niya sa posisyon, inilagay niya sa mesa ang maliit na litrato ng lumang kariton bilang paalala. Isang payapang gabi matapos mamigay ng lugaw sa mga bata, naupo si Tatay Urbano sa labas ng center. Katabi niya si Severino. Hawak ng matanda ang lumang litrato ng batang si Severino, ang parehong litratong araw-araw niyang pinunasan sa maliit na kwarto niya noon. Tay, sabi ni Severino, pagod na po ba kayo? Ngumiti si Tatay Urbano habang pinagmamasdan ng mga batang nagtatawanan sa ilalim ng ilaw ng center. Tahimik silang naupo habang marahang umihip ang hangin. Sa loob ng community center, patuloy ang tunog ng mga taong kumakain, nagtatanong, tumatawa at nangangarap. Ang dating bangkong hindi marunong yumuko ay natutong makinig. Ang dating matandang pinahiya sa bangketa,
naging haligi ng pag-asa. At ang karitong minsang itinaboy sa harap ng pinto ay naging simbolo ng isang katotohanang hindi kailanman maluluma. Ang dangal ng tao ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa kabutihang iniiwan niya sa mundo. Pagod, sagot niya. Pero masarap ang ganitong pagod. Hindi galing sa pang-aapi, galing sa pag-ibig. Napaluha si Severino pero pinigil niya. Salamat at hinintay niyo ako. Tumingin ng matanda sa kanya. Hindi pala ako nawalan ng anak. Matagal lang siyang hinanda ng panahon para bumalik.